Niyang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatod. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sinuman sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, ay ipatatawad sa kanya. Managpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Sapagkat malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang kalangitan ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kanyang kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Sa huling kabanata ng aklat ng Marcos, sa 16 na kabanata, at sa huling talata ng 16 na kabanata ng San Marcos, ay mababasa natin ang mga salitang ito. Pagkatapos, siya'y napakita sa 11, samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala. Siya na nagbangon mula sa mga patay, at sinabi niya sa kanila, magsiyawon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Ang nagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Ngayon, habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa panalangin, sama-sama tayong lahat sa ating kaparaanan at ang bawat isa sa kanyang kaparaanan. Tayo manalangin ng panalangin ng pananampalataya para sa mga taong may sakit dito ngayong umaga. Pagkatapos, ay nais kong patungan sila ng mga kamay, kasama ang mga matatanda sa iglesia. Kung magkagayoy, nagawa natin ng eksakto kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Dahil doon ako mismo patungo sa aking mensahe. Ngayon, manalangin tayo. Ama naming makalangit, habang inihahandog namin sa iyo ang awiting ito, ang himig ng Only Believe, ipinahahayag po nito sa iyo ang aming mga damdaming nakatuon sa iyong salita. At ngayong napahiran na ang mga may sakit, sang-ayon sa iyong salita, nananalangin po kami ng panalangin ito ng pananampalataya sa abot ng aming kaalaman upang sundin ang iyong mga utos. At napagtatanto namin, maging sa aming kahinaan, higit ka pong may kakayahang pagtagumpayan ang aming kahinaan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kabutihan. At pagkatapos ay pabababain na po namin ang mga matatanda sa iglesia upang magpatong ng mga kamay sa mga may sakit bilang pagtarima sa bawat atas na alam naming ibinigay ng aming Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin. Makalipas ang lahat ng mga taong ito na kami nagsusumika pa rin makasunod sa iyong utos. At ngayon, idinadalangin ko po, kasama nitong munting grupo ngayong umaga, na tunay ngang iyong ipinadala sa amin sapagkat sila'y nangangailangan. Sila nga po'y naririto ngayon upang aming may panalangin at idinudulog po namin ang panalangin ito para sa bawat isa sa kanila. Alam mo po ang kanilang mga puso at alam mo po ang kanilang mga mithiin. At idinadalangin ko po ang panalangin ito ng pananampalataya kasama ng iglesyang ito na iyong patutuhanan sa kanila ang bawat mithiin nila. Maging realidad nawa ito ngayon din.
At nawa po, sa paglabas nila ng bahay-sambahang ito ngayong araw na ito, humayo nawa silang gaya ni Abraham ng sinaunang panahon na itinuturing ang mga sintomas ng sakit na iyon na tila baga wala ang mga iyon at di pinahintulutan ang anumang sasalungat sa pagpapalang aming hinihiling. Ipinangako mo po sa iyong salita na ito ay matutupad at amin po itong sinasampalatayanan. Ngayon, kasama ng mga lalaking ito na iyong pinili at tinawag upang maging mga ministro at matatanda sa iglesia, papatungan namin sila ng mga kamay kung papaano namin tila baga binabautismuhan namin sila. At sila ngayon napahiran na. Ang panalangin ng pananampalataya ay amin nang naidulog at ang aming mga kamay rin na may naipatong na sa kanila. Dalangin po namin ang kanilang pananampalataya ngayon ay tumingin sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sila'y mapagaling. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Ngayon, hinihiling ko sa mga matatanda sa iglesia na pumarito kayo sa may pila habang pinapatungan natin sila ng mga kamay at habang ipinapatong ng bawat isa ang inyong kamay sa, kung maaari, ituon nyo sa akin ang buon nyong atensyon kahit ilang saglit lang kung mamarapatin nyo. Sinisikap kong huwag gumugol ng labis na oras habang ipinapatong ko rito ang aking relo para makatiyak sa oras. At kapatid na Biller, sa palagay ko'y nariyan ka sa recorder sa kabilang dulo at wala sina Leo at Jen dito. Kaya gusto kong ikaw na, kung mamarapatin mo, ang mag-record ng patutong ito na aking ibibigay maya-maya para maipadala natin kay kapatid na Bose. Kukunin niya kasi ito. Nais kong bumasa ngayong umaga mula sa aklat ni San Marcos sa 12 kabanata. Nais nating kunin ang isang bahagi nito at basahin ito, sapagkat ito ay ang banal at purong salita ng Diyos. At nananampalataya tayong ang Diyos ay nasa Kanyang salita. Nananampalataya ba kayo roon? At idinadalangin nating naway idadagdag ng Diyos ang Kanyang mga pagpapala rito habang binabasa natin ito, at nakatitiyak akong Kanya ngang gagawin yun. At pagkatapos, ay nais kong kunin ang isa pang bahagi ng Kanyang salita mula sa mga gawa sa unang kabanata. At babasa tayo mula roon. At inihiling ko sa Panginoon na naway Kanyang idaragdag ang Kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng Kanyang salita. Naghahanap lang ako rito. May pananda ako rito sa aking Biblia, at doon ko sana gustong magbasa bilang pasimula. Pero sa palagay ko'y hindi ko ito makita sa pagkakataong ito. Ipagpamanhin niyo lang po pansumandali hanggang sa mahanap ko ito kung magagawa ko. Sa palagay ko'y nakita ko na. Sinabi ni Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay magsabi sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinasabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo. Ngayon, doon sa mga gawa, sa unang kabanata at sa 8 talata, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa Judea at Samaria, at sa pinakahuling mga hangganan ng lupa. Nais kong ibaling ang inyong atensyon sa salita ng Panginoon ngayong umaga ng ilang sandali. At nais kong ilagak ninyo ang buo niyong atensyon dito. Pakinggan niyong mabuti ang kahalagahan ng salitang ito. Pagkatapos ng 25 taon ng ministeryo para sa Panginoon, sa kanyang gawain at sa kanyang salita, heto na nga't nalalapit na ang akin namang 12 taon sa internasyonal na pag-iibanghelyo, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nakaharap ko sa mga pagtitipon ang laksa-laksang mga katao, at nasaksihan nga rito ang Panginoon sa mga ginanap naming mga kampanya na nakapanghikayat gaya ng nasaksihan ko sa Kanya o doon mismo sa 2 milyong katao o mga nasa 1 milyon at 500,000, mga nasa ganong bilang doon sa mga pagtitipon. Humantong ngayon ako sa ganitong konklusyon. Pagkatapos nitong lahat ng aming mga pagsisikap at iba pa,
Imposible para sa Diyos na makagawa ng anuman para sa mga tao kung hindi muna magpapasya ang mga tao kung ito nga'y katotohanan o hindi. Sadyang hindi mo mapipilit, kahit pa nakasaksi na ako ng mga dakilang obra maestra ng ating Panginoon sa salita, na may kakayahang bigyang linaw ang salita ng higit kaysa sa sinumang nasaksihan ko na. At gayon may, hindi nila may parating sa tao ang programa. At naiisip ko ngayong umaga, ang isang lalaking sa palagay ko'y may isa sa mga pinakamagandang programa sa Himpapawid. Subalit mayroong kung anong bagay at hindi may parating ng lalaking iyon ng kanyang programa. Iyon si Dr. Wyatt, isang tunay na guro. Yun nga lang, may kung anong problema. Hindi ko alam kung saang banda ang problema. May pangitain siya, may ideya siya, may kakayahan siya. Subalit, sadyang hindi niya talaga maiparating sa tao ang programa kahit ano pang gawin. Ang programa niya ay lubos na nasa salita at dapat sana'y mapaluluhod na nito ang sanlibutan sa kanilang mga tuhod. At nasaksihan ko naman dito, hindi pa ganung katagalan sa Louisville, nung makita ko si Dr. Mordecai Ham at ang marami pang mga sikat na teologong kakilala ko na di hamak na mas magaling pang mangangaral kaysa sa batang-batang 38 o 40 taong gulang na ebanghelistang may pulang buhok na lumakad patungo roon sa entablado. Dumaan siya sa harapan ng mga lalaking iyon at nangakaupo nga sila noon sa likurang mga upuhan. At tumayo ang lalaking yun doon noong gabing yun. Wala mang kasampu o kasandang bahagi sa pagkamangangaral ng mga lalaking nangakaupo sa likuran niya. Gayon may, taglay ng naturang lalaking ito ang programa ng Diyos at naiparating niya iyon sa mga tao, si Billy Graham. Napansin ko ang mga bagay na iyon at sa pagpansin sa mga iyon, saka ako humuntong sa ganitong konklusyon. Kahit ano ka pa, kinakailangang pagkalooban din ng Diyos ang mga tagapakinig. At kahit pa tumayo ako rito ngayong umaga at buhayin ng patay, at ibalik ang mga pilay sa kanilang normal na kalagayan, at gayon pa man, wala ang Diyos sa naturang programa, wala itong kahahantungan. Kinakailangang nasa programa ang Diyos. At ang sinumang tao ay nakikilala ang kanyang katangian sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kahit sino pa man siya, pinatutunayan ng mga gawa niya ang kanyang katangian. Kung ipagpahalimbawa mo ang isang tao, kahit gaano pa niya pagsumikapang maging mabuti, kung masama ang mga gawa niya, magiging walang kabuluhan ng lahat ng kabutihan niya. At ang salita ng isang tao ay ang kanyang katangian. Ang isang tao, kung walang kabuluhan ng kanyang salita, tiyak hindi ka kailanman magtitiwala sa taong yun dahil sa walang kabuluhan ang kanyang salita. Kaya sa makatuwid, ang Diyos na ating Ama, ang kanyang katangian at ang kanyang mga gawa ay nagpapatunay kung ano nga siya. Ngayon alam nating nalalang ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng isang dakilang manlilikha. Hindi maaaring basta na lang nagkaroon. Ngayon, gusto kong ang mga ilang sandaling ito ay maging simple lang hanggat maaari. Subalit gusto ko rin namang maunawaan ninyo ito sa pamamagitan ng pananalangin na pakilusin nawa ito ng Espiritu Santo patungo doon mismo sa liwanag na kinabibilangan nito. Ngayon, kung magmamasid lamang kayo at pagmamasdan ang mga punong kahoy na lumalago at ang mga sanga at ang mga dahon, kung paano silang umuusbong at lumilipas, at ang mga bulaklak, ang tagsibol, ang taglagas, ang taglamig, at ang tag-init, may isang bagay na tiyak na nasa likuran nun. Hindi maaaring magkaroon ng punong kahoy maliban na mayroong karunungan para gawin itong isang puno. Kahit anong uri pa ng buhay ang nasa loob nito, tiyak na mayroon yan sa likod nito na isang karunungan para lalangin ito kung ano nga ito. Ngayon, isipin niyo yon ng mabuti ngayon. Huwag ninyong palalampasin ito. Isipin niyo ito ng malalim. Dahil nga, kung mapapansin niyo dito sa ating aralin sa kasulatan, sinabi ni Jesus, kung sasabihin mo sa iyong puso, hindi sa inyong mga intelektual na kaisipan, hindi yun gagana roon. Kahit gaano mo pa pagsikapang paganahin yun, hindi yun gagana, pagkat intelektual na kaisipan yun at may hangganan. Subalit kung ang isang bagay ay walang hanggan, wala itong katapusan, at wala itong simula. Anumang may katapusan o simula ay may katapusan.
Subalit, ito'y sadyang yaong mga bagay na walang pasimula. At ang Diyos ang nag-iisang walang pasimula o walang katapusan. At kaya naman, upang magkaroon ng mga bagay na ito na may pasimula, kinakailangang may bagay na walang pasimula upang pasimulan ang simula. Ang unang punong kahoy na nilalang, gaya nung isinumpa ni Jesus dito, sabi, mula ngayon ay huwag kang magbunga kailanman. Wala ng taong kakain mula sa iyo. Tiyak na meron yan. Saan man naroroon, ang punong kahoy na yan ay tiyak na may pasimula at may katapusan din. Nang ang mga salita na namumutawi sa mga labi ni Yaong nagbigay rito ng simula, ay sinapit ito sa katapusan. Kaya nakita nyo na kung paano walang hanggan ang mga salita niya? Kaso nga'y tinanggap lang natin ang salita sa intelektual na batayan. At nasaksihan nga natin ang napakaraming ganap na kabiguan hanggang sa ihatid na nito ang mga tao sa isang puntong sadyang halos hindi na nila alam kung ano na ang paniniwalaan. Sadyang napakarami nilang mga katanungang hindi magawang mapaglakip-lakip ng kanilang relihiyon. Walang patumanggang magsisitakbo sila sa gawing ito at walang patumangga sa gawing iyon na sumasapit tuloy sa kawakasan. At heto sila't unti-unting gumagapang pabalik. Magsisimula sila ng mga malalaking pagkilos at magsisitakbo silang gaya ng mga Methodist, ng mga Baptist, at ng mga Pentecostal at ng lahat ng mga ito. At malalaman mo na lang, makabubuo na sila nitong mga mamunting saikikong kaisipan at walang patumangga silang magsisitakbo sa gawiroon at tuwang-tuwa pa kamo. Gayon pa man, malalaman mo na lang, masusumpungan nila ang kanilang mga sarili na sumapit na sa hangganan. Subalit, ang tanging mga bagay na wala talagang pagkupas ay ang mga bagay na walang hanggan. At ang mga walang hanggang bagay ay ang Diyos. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang isang taong nakikilala sa kanyang katangian ay nakikilala sa kanyang mga gawa. Kung isipin nga natin kung papaanong ipinakikita ng Diyos ang kanyang katangian, ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. May sarili siyang katangian at ginagawa niya ang kanyang mga gawa. At kung titingnan niyo ang kanyang mga gawa, sadyang kamangha-mangha ang mga ito. Ngayon, hayaan niyong hamunin ko ang bawat siyentipiko sa mundo na igawa ako ng isang punong kahoy. Hayaan niyong hamunin ko ang bawat siyentipiko sa mundo na igawa ako ng isang maliit at simpleng suwi ng damo. At ito'y ganap na imposible. Bueno, para bang kung gayon nga, sa pag-iisip sa gayong mga bagay, ay meron ngang paglalagay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, nitong isang pananampalatayang hihigit pa sa intelektual na pagkaunawa sa loob ng puso. Sinabi ni Jesus, kung sasabihin mo sa iyong puso. Ngayon, nangalilitot gulong-gulo tayo sa ating mga isipan at nagpapasya tayo at nagsasabing, nakita kong nagawa ang ganoon. Ako'y, at paminsan-minsan, sadyang may paglukso ito, paglundag, at kung ano pa. Pero para bang sadyang hindi ito makakilos ng tama. Ito'y dahil sa pinipilit nating ihalo ang intelektual sa sobrenatural. Walang ugnayan ang mga iyon sa isa't isa. Wala naman talaga. Magsasabi ang intelektual ng isang bagay at iba naman ang sasabihin ng sobrenatural. At ang sinumang taong pinangungunahan na ng Espiritu ng Diyos ay hindi na nag-iisip ng anumang intelektual na kaisipan. Bagkus, siya'y pinangungunahan na mula sa kanyang puso ng Espiritu ng Diyos. Hindi siya maunawaan. Sasabihin ng mga tao, paano mangyayari yun? Ngayon nga'y nakatatanggap ako ng mga liham at mga tawag sa telepono. Ibig mong sabihin, kapatid na Branham, hindi ka mangingibang bansa? Pagkatapos ng lahat na itong mga dakilang, oo nga't kung titingnan, para bang napakainam nito. Pero may bagay roon sa kalooban ang sabi, mag-ingat ka, at heto nga't, hindi na tayo tumitingin sa nakikita natin. Tumitingin tayo roon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Doon lang sa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa puso. At kung mapagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na iyon, gaano pa kaya sa makalangit na pagpapagaling? Kung nangako ang Diyos at umangkla yon sa puso, bueno, para saan pa natin kakailanganin ang mga intelektual na kaisipan? Hindi ko na tinitingnan ang mga paghihirap ko. Hindi ko na tinitingnan ang mga sintomas ng sakit ko. Tumitingin na ako sa kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito.
Dahil sa, total, siya ang boss at siya ang pinakamataas na boss. Kahit pa sabihin ng doktor na ganito at ganoon. Ngayon, kung susubukan mong pagkunwarian yun, hindi yun uubra. Kung sisikapin mo itong pangatwiranan sa isip mo sa sabihing, oo, tama nga ang salita ng Diyos. Sinasampalatayanan ko yun. Nananampalataya akong mangyayari nga ito. Sa palagay ko ay ganito. Ngayon, kung sa intelektual na kaisipan lamang yan, mas mabuti pang huminto ka na sa pag-iisip niyan. Hanggang sa may isang bagay na bababaryan sa kalooban mo, na sadyang magsasabing ganun nga ito, at yun lamang ito. Walang sapat na mga demonyong tinulot ng pagdurusa ang makauga nito mula sa iyo. Ito isang bagay riyan sa kalooban mo na tinatawag na puso. Doon masusumpungan ng tunay na pananampalataya ang dakong kapahingahan nito. Sisikaping pangatwiranan ito ng mga taong intelektual. Ngayon, maging makatwiran lang tayo. Ngunit walang mga pangangatwiran sa pananampalataya. May isang bagay lang dito, at yun ay, ang salita ng Diyos ay tama. Doon nga dumapo ang kaluluwa. At doon nga rin mismo nakapahingalay ng magpawalang hanggan, sapagkat sinalita ito ng Diyos. Hindi ganang pagkukunwari, bagkus may pagkakaalam dito. At ang lupa bilang gawa ng Diyos, ganap nitong pinatutunayan at pinatutotohanan ng kanyang pagka-Diyos. Kinakailangang may isang Diyos kung hindi walang lupa. Kinakailangang may isang manlilikha kung hindi walang sangnilikha. At kung ang salitang ito na sa pamamagitan nga nun ay kanyang nilikha ang lupa, ay magbitiw ng pangako, kinakailangan nitong likhain ng eksakto kung ano ang likha ng lupang ito sa pamamagitan ng kanyang salita sa pasimula. Noong sinabi ng Diyos na magkaroon, at marahil nga'y gumugol iyon ng 10 bilyong taon, hindi ko alam kung gaano katagal ang ginugol nun. Subalit, gaano mang katagal ang ginugol nun, walang anuman yun, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. At sinabi nga niya, magkaroon, at nagumpisang mabuo yun, sapagkat pinagtiwala ng Diyos ang kanyang mismong salita at sinampalatayanan. At kung ang kanyang salita ng kanyang paglikha, itong kanyang gawa, ay nagpapatunay na siya isang manlilikha. Kung gayon, bakit hindi natin mapagtiwalaan ang kanyang salita at ang sinasabi nito at sampalatayanan nito? Gayong ito ang salita ng siya ring manlilikha. Ngayon, ang mga gawa niya ang nagpapatibay. At ngayon, bago pa man ang Diyos, yung hindi maaaring magkamali ay makapagsasalita ng anuman, nararapat lamang na sakdal ito, sapagkat maaari lamang itong, kung galing nga ito sa Diyos, magmumula lamang ito sa isang sakdal na daluyan. Ngayon, pansinin niyo ito. Ang buong sangkatauhan sa anumang bagay, nakikilala ang mga tao sa kanilang mga gawa. Noong itinayo yaong kahangahangang tulay de municipal sa Sydney, Australia, noong nagsugo sila sa buong mundo para kumuha ng mga tagapagtayo ng mga tulay, mga arkitekto, at mula sa kung anumang naroon sa kabilang ibayo ng Tangway sa Sydney, Australia, na dumurugtong doon sa Timog Sydney, nagsirating itong mga arkitekto at silang lahat at hinukay ang lupa at sinuri iyon. At humantong silang lahat sa ganitong konklusyon. Hinding-hindi ito magagawa. Sabi pa, punong-puno ng mga kumunoy ang buong look at hindi ganung katatag ang lupa. Magbabago-bago ang ayos ng lupa. Kung maitatayo ang tulay, magiging mapanganib na bagay ang tangkaing tawiran ito. At sa wakas, ay may isang lalaking may malinaw na pananaw sa hinaharap. Isang tagapagtayo ng tulay sa Inglaterra. Dumating siya. At siniyasat niya yung buhanginan. Kanyang sinukat at minapa iyon. Sinuri niya ang mga lupa. Sinukat niya ang lalim ng tubig. Minabuti niyang pag-aralan ang lahat ng mga yun muna. Gusto ko yun. Minabuti niyang pag-aralan ang lahat ng mga yun muna. Sinabi ni Jesus, ang isang taong bumibili ng isang lupa o aharap sa isang hukbo ay nauupo muna at tinataya ang halaga. Bawat isa sa inyo rito sa may altar ngayong umaga
ay mauupo riyan sa inyong mga upuan bago kayo paririto upang mapahiran at titimbangin ang kahulugan nito. Hindi lang ito pagsabak sa pila sa pananalangin ng basta-basta na lang. Ito ay paghanay roon na may matatag na pagtitiwala na naipangako na iyon ng Diyos at may kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang salita. Kaya sinuri ng lalaking ito ang naturang mga lupa. Sinuri niya ang bawat latag ng lupa sa ilalim ng tubig doon na may kumunoy. At sa wakas, nagtungo na siya sa mga opisyales, sabi niya, itatayo ko ang tulay at magiging ligtas yun. Ang mga tagapagtayo ng tulay ng Amerika at ng iba't ibang panig ng daigdig ay tumawa lang at nagsabing, may sakit sa pag-iisip yung lalaking yan. Walang makapaglalagay ng tulay sa ibabaw nun. Sabi pa, kahit lumakad nga lang ang manok sa tulay na itatayo, lulubog na ang tulay. Hindi makakayanan yon ng tulay. Ang pagyanig na manggagaling maging sa asong tumatakbo patawid ng tulay ay magpapayanig sa tulay. Sabi pa, gagalaw ang mga buhangin at guguho ang tulay. Hindi yon maaaring magawa. Subalit ang lalaking ito ay taong may malinaw na pananaw sa hinaharap at alam niya ang sinasabi niya sapagkat may kung anong bagay roon sa kaibuturan niya ang nagsabi sa kanyang makakaya niyang gawin yun. Diyos, pagkalooban mo po kami ng mga lalaki sa iglesyang gaya nun. Ngayon, batay sa lahat ng mga siyentipikong pananaliksik na hindi yun magagawa, pinatunayan ng siyensya na hindi talaga iyon maaaring magawa. Subalit ang lalaking ito'y may isang malinaw na pananaw sa hinaharap na magagawa niya yun, kaya tinanggap niya ang kontrata. Kaagad-agad ay nagtrabaho na siya. Sinimulan na niyang suriin ang mga lupa. Pinag-aralan niya at sinukat ang kailaliman ng kumunoy. Sinubok niya ang bawat tornilyo. Sinubok niya ang bawat piraso ng kahoy, bawat piraso ng bakal, bawat simento. Kinakailangang masuri ng lubos ang lahat, sapagkat ang kanyang badtog na pangalan, ang kanyang reputasyon at ang kanyang kakayahan ay nakasalalay sa kung tatayo ba ang tulay na iyon o hindi. At kung ang isang tao ng mundong ito sa pamamagitan ng isang malinaw na pananaw sa hinaharap ay naniniguradong nasuring lubos ang lahat bago niya ito ilagay sa isang tulay dahil sa kanyang reputasyon at dahil sa kanyang pangalan, gaano pa kayang sinubok ng banal nating makalangit na Ama ang bawat salita na binigkas kailanman o naisulat sa Biblia? Sinubok niya ang bawat salita, ang bawat propeta, at ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok. Ang materyales na mailalagay sa dakilang daang bayang ito, bawat bato, bawat materyales, bago ito ilagay sa katawan ni Kristo, ay kinakailangang masubok, masupil. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok. Walang hindi kasali. Talagang bawat isa, bawat propeta, bago siya makapagsulat sa Bibliang iyon, sinusubok muna siya ng Espiritu Santo kung papaanong siya ang naturang tagapagtayo ng tulay. Ipagpamanhin niyo po, nakalimutan ko na ang pangalan niya, pero alam ko yon. Ilang araw na ang nakalipas nung binabasa ko yung artikulo kung papaanong sinubok niyang lahat. Kinuha niya ang mga pinakamahusay na mekaniko na mahanap niya. Kinuha niya ang pinakamahusay na taga-simento. Kinuha niya ang pinakamahusay na mahanap niya para pagsamasamahin ang pinakamagagaling na mahanap niya. Sumisigaw ang kaluluwa ko ng hallelujah sa Diyos kapag naiisip kong inilalagay ng Diyos sa kanyang iglesia ang pinakamaiinap na mahanap niya. Kinukuha ng Diyos ang kanyang mga anak at sila'y isinasalang sa isang matinding pagsubok ng pagiging karapat-dapat. Sa kanya sila inilalagay sa katawan ni Kristo dahil nasubok na sila. Nananampalataya sila. Dumaan sila sa mga pagsubok. Nagkaroon sila ng karanasan. Mga saksi niya sila. Alam nila ang kanilang sinasabi. Hindi lang intelektual na pagkaalam, kundi na ipanganak na silang muli ng mahal na Espiritu Santo at sinubok na ng panahon at nasiyasat hanggang sa ang mga kaluluwa nila'y
na ilagak gaya ng matatag na batoong nakatuon sa Kalbaryo. Oo, mga subok na sila ng panahon, mga saksi sila ng kanyang kapangyarihan. At sa pamamagitan nun, nagtatayo ang Diyos ng tulay mula sa lupa patungo sa kalwalhatian upang ang sinumang naglalakbay ay makaparoon sa daang bayan, maupo sa lilim ng punong kahoy, sa kulimlim ng araw, sa pamamagitan ng subok na ng panahong mga materyales. Sila ngang mga nakitiwala sa Diyos sa kanyang salita. Kahit ano paman ang mga sintomas ng sakit, anumang mga katayuan, hindi yun makahahadlang sa daan. May mga materyales ang Diyos na sinubok na ng panahon upang maging saksi at inilalagay niya ito. At itong tanyag na tagapagtayo ng tulay na ito, noong sa wakas, tumayo ang mga arkitekto roon sa gilid at sabi sa tagapagtayo, marami rito'y mga kritiko, hindi yan tatagal? Gayon din naman nung sinabi nilang, hindi na kailanman babangon ang iglesia. Gayon din naman nung sinabi nilang, lumipas na ang mga araw ng mga himala. Gayon din naman nung sinabi nila na, hindi na kailanman matatamasa pa ang makalumang relihiyon. Ngunit, noong pinaglakip-lakip ng lalaking ito ang lahat ng mga materyales na iyon sa kanyang paghuhukay, may mga kagamitan siyang bumubomba ng hangin at nilinis niya ang mga kalaliman ng kumunoy na naroon. Patuloy siyang bumaba, pababa ng pababa, ng dandang talampakan sa ilalim ng tubig, hanggang sa matanggal na niya yung mga gumuguhong buhangin, hanggang sa may latag na niya itong sementong nakaangkla sa bato sa ilalim ng dagat. Di birong halaga iyon. At anumang bagay na napakahalagang makamtan ay may kaakibat na halaga. Sadyang napakadakila ng kaligtasang ito. Anong laking halaga? Pero narating na rin niya sa wakas ang kalaliman ng mga gumuguhong buhangin at kumuha ang Diyos ng mga Kristiyano at sinubok sila at sinubok pa. Kinailangan silang kuskusin at kuskusin pa at patuloy na kuskusin pa hanggang sa wakas, isa sa mga araw na ito, marating niya ang matibay na bato. Ang ilang mga tao ay kontento na sa kung anong mababaw na karanasan ng pakikipagkamay at pakikianib sa iglesia at pagbibisik ng ilang beses o bautismo kuno o kung ano man yun at nililinis niyang lahat ng mga naturang gumuguhong buhangin na yun hanggang sa may angklang tao sa bato, si Kristo Jesus. Lahat ng mga dyablo sa pagdurusa ay hindi siya matitinag. Alam ng tagapagtayo ng tulay ang ginagawa niya. At noong sa wakas, makumpleto na ito, sabi ng ilan sa kanila, hindi yan tatagal. Mapangani para sa anumang bagay na tumawid yan. Kumuha siya sa palibot ng isang grupo ng mga inihinyero at ng mga tren. At noong araw na tumawid sila mula sa timog Sydney patungong hilagang Sydney, patawid ng kahabaan ng tulay, naglagay siya ng 8 pangkargong bagon na punong-puno. At pinaupo niya ang alkalde ng siyudad sa isang kotse at pumunta siya sa harapan nun, naglalakad, bit-bit ang isang bandila. At habang ang naturang malaking sandatahan at ang malalaking 8 naglalakihang bagon na punong-puno ay nagmarcha patawid ng tulay na iyon, na ang tagapagtayo nito ang nangunguna, lumalakad sa unahan ni hindi man lamang natinag ang tulay. At si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos na siyang arkitekto ng iglesia, ay pumarito sa lupang ito at tinilatag ang pundasyon. Noong makatagpo niya ang dyablo, sinubok siya sa salita ng Diyos at sinabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Noong dinala siya nito sa pinakatuktok ng templo, sabi niya, nasusulat, nakikita niyo ba ang materyales na inilalagay niya sa kanyang iglesia? Dinala siya nito sa bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga naglalakihang programa na maaaring mapasa kanya. Sabi niya, nasusulat, ang buong salita ng Diyos ay subok na ng panahon. At siya ang dakilang kapitan na nangunguna sa atin, habang humawagayway ang kanya mismong duguang balabal na sa pamamagitan ng tumutubos na pag-ibig ng dugo ni Jesus Kristo ay pinili ang isang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu Santong sumubok sa bawat tornilyo at sa bawat taong nakaangkla sa dakilang iglesyang ito ng buhay na Diyos. Isang subok na ng panahong materyales ang siyang makagagawa nga nito. At habang patuloy siyang nagmamarcha, ang dakilang pamunuan ay sumusunod sa kanyang likuran na isang iglesia ng buhay na Diyos na naipanganak na muli. Ang naturang iglesia ay hindi natinag sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag. Ito'y hinukay diretso roon sa matibay na bato ni Jesus Kristo
na siyang Pangulong Batong Panulok. At habang nangunguna siya sa atin, taglay-taglay ang kanyang sariling duguang balabal na humahawi sa daan. Yaon nga yung tanda ng pagtubos. Mga saksi, kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa Judea at sa Samaria. Ang kanyang iglesia ay tumatayong saksi niya. Ngayon, sa umagang ito, nais kong sabihin ito at iwan ito sa inyo. Tayo ay kanyang mga saksi matapos ninyong matanggap ang Espiritu Santo, sapagkat may isang bagay lamang na maaari ninyong patotohanan. Yun ay kung ano ang alam ninyong katotohanan. Ang lalaking iyon ay makapagpapatotoo pagkatapos niyang alisin ang lahat ng mga buhangin at masumpungan ng matibay na bato sa dibdib ng lupa. Saksi siya na iyon ay magiging matatag. Inilagay niya yung aparato ni Geiger at ang mga makinarya roon sa mga malalaking piraso ng materyales at sinubok ang bawat isa sa mga iyon. Saksi siya na magiging matatag ang mga iyon, sapagkat nakita na niyang sinubok iyon sa lakas nito at nanatiling nakatayo ang tulay. At tayong mga ipinanganak muli ng Espiritu Santo na napuspos na ng kapangyarihan ng Diyos, na nakalasap na sa buhay na walang hanggan ng walang hanggang Diyos, at yaong nananahan sa atin ay mga saksi ng kanyang kabutihan at ng kanyang salita at ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ito haka-haka lamang. Ito'y isang pagkaalam sa pamamagitan ng karanasan. Si Noe, noong ginawa niya yung daong, nagpatotoo siya sa masamang sanlibutan na may matuwid na Diyos. Bagamat para bang kabaliwan noong tinatayo iyon, subalit napatunayan na iyon lang ang tanging bangkang makalulutang sa unos. At habang itinatayo ito ay hinatulan niya ang masamang sanlibutan at inaring ganap yaong mga nanampalataya rito. Sadyang pambihira kung minsan ang paggawa ng Diyos ng mga bagay-bagay sa mga mata ng tao. Huminto na ba kayo upang isipin kung anong uri ng kahoy ang ginamit ni Noe para gawin ang daong? Yari iyon sa kahoy ng sitim. At iyon ang pinakamalambot na kahoy na makukuha mo. Para lang itong kahoy ng balsamo. Ito isang, mayahagis mo ito roon sa lawa at lulubog ito sa loob ng 5 minuto. Ito'y kahoy ng balsamo o kahoy ng sitim, may mga butas ito. At hindi ba't katakatakang bagay ng isang daong nasasabak sa pagsubok ng pangmalawakang pagkagunaw sa baha ay gawa sa malambot na kahoy? Bueno, madali kasi itong gamitin. At kung minsan, kapag nagiging napakatigas na natin at nananangan na sa ating mga kaparaanan, hindi tayo magamit ng Diyos sa kahit ano. Subalit, heto ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Napansin niyo ba? Pagkatapos niya itong gawin, nagpakulo siya ng konting alkitran o konting dagta. Yun nga, mula naman sa iba pang mga punong kahoy. Ngayon, ano ba ang pakahulugan nito? Noong binubuo niya ang daong, yari iyon dito sa talagang magaan at malambot na kahoy. Pwede mo itong buhat-buhatin ng napakadali. Napakagaan nito at madaling ikorte. At saka siya pumutol ng isa pang puno, yaong puno ng pino, at nilamog nila iyon sa bugbog. Yung pamamaraan nila ng pagkuha ng dagta noong unang panahon, nilamog ito ng nilamog sa bugbog hanggang sa makatas nila yung dagta rito. At sa kanya kinuha ang dagtang ito at ibinuhos dito sa magaang kahoy at pinunan ng dagta ang mga butas na nasa magaang kahoy. Nabalutan yun, nagawa iyong mas matigas pa kaysa sa bakal. At kinuha ng Diyos ang kanyang iglesia na ibinuhos ang kanilang sarili ng walang itinitira. Walang iba kundi silang mga masusunurin sa mga kamay ng Diyos. Pinutol ng Diyos ang kanyang sariling anak at kinuha ang buhay mula sa kanyang anak sa pamamagitan ng mga hampas at mga bugbog at isinalin ito sa mananampalataya at ang naturang mananampalataya ay nababalutan na, nakahanda na para sa mga paghatol. Iyon lamang ang tanging bagay na makatatagal sa paghatol. Dumaan ito mismo sa mga paghatol. Heto nga't dumaan siya mismo. Ang tubig ay ang kahatulan. At dumaan ang daong sa paghatol. Yun ang katibayan na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sinunod ni Noe ang salita ng Diyos. Maraming mga bagay pa ang maihahalimbawa. Si Daniel ay isang saksi na may isang anghel sa langit o isang Diyos sa langit na nakaalam ng mga lihim ng puso, sapagkat isinugo niya ang kanyang anghel at iniligtas si Daniel. Maraming iba pang saksi. Noong mamatay si Jesus sa krus, nagpatotoo ang kalangitan. Hayan ang materyales. Yan na ngayon. Kung mapapansin nyo, nagpatotoo ang buong kalikasan dito. Sa mismong kalagitnaan ng araw, noong magpropesiya ang Diyos, bago pa man maganap,
Kung kailan nga titigil ang Sabat, sabi, iyon ay panahon kung kailan lulubog ang araw sa kalagitnaan ng araw. At mula sa ika-6 hanggang sa ika-9 na oras ay kadiliman. Ano ito? Yaong araw nga sa langit. Ngayon, ang kadiliman ay hindi nangangahulugang may kaunti itong liwanag. Ang kadiliman ay lubos at ganap na kadiliman. Napakadilim, kagaya noon sa Ehipto na talagang naihipo ito ni walang sinag ng liwanag. At naging saksi ang araw sa langit. Hayon siya. Yun ang materyales na gagamitin ng Diyos sa pagtatayo ng iglesia. Naging saksi ang buwan at mga bituin. Noong mamatay siya, naging saksi ang kalangitan. Bumulwak ang lupa, nangawasak ang mga bato. Naging saksi ang lupa, at ang mga banal na nangakatulog sa lupa, mga alabok ng lupa ay nagsibangon, nagpatotoo. Ang mga tao nung Pentecostes, nung pinagkakatuwaan sila, tumayo si Pedro at nagpatotoo sa pamamagitan ng ilang bahagi ng buhay ring yon na lumabas sa paghagupit sa kanya roon sa Kalbaryo na naibuhos kay Pedro sa anyo ng banal na Espiritu at tumayo siya roon bilang isang saksi. Ang salita ng Diyos at nagpatotoo siya sa pamamagitan ng isang tekstong mula sa kasulatan na nagsabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong nangananahan sa Jerusalem, malaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito ay hindi lasing na gaya ng inyong inaakala. Datapot ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel, mangyayari sa huling mga araw na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Siya ay isang saksi. Ngayon, papunta na tayo rito sa mga huli at masasamang araw, kung kailan magkakaroon siya ng mga saksi. Tiyak na may mga saksi siya. Buhay ang Diyos. Walang hanggan ang salita ng Diyos. Ngayon ay bumalik tayo sa binasa nating kasulatan. Si Jesus, pagbaba ng bundok, siya ay gutom. At tumingin siya sa isang punong kahoy at walang bunga roon. Siya marahil ay hindi nagtaas ng kanyang tinig. Hindi siya tumayo at nagsabing, ngayon mga Ginoo, tumabi kayo riyan. Gusto kong ipamala sa inyo ang aking kapangyarihan. Ni kanyang sinabing, at may kapangyarihan nga akong gawin ang punong kahoy na iyan na gumawa ng ganito at ganoon. Hindi siya kailanman nagsabi ng ganoon. Lumapit lamang siya rito. Hindi siya nakasumpong ng anuman rito. Kaya sinabi niyang, sino mang tao'y hindi nakakain mula sa iyo, at lumakad na. Narinig yun ni Pedro. At noong sumunod na araw, noong napadaan siya, naroon pa rin yung puno. Subalit patay na yon. At may sinabi siya patungkol dito, kung papaanong ganun na lamang kabilis na natuyo yung puno mula sa mga ugat nito. Sinabi ni Jesus, at tingnan nyo, hindi kasalanan yon ng punong kahoy. Hindi pa panahon noon ng mga igos. Subalit ginawa niya iyon para luwalhatiin ang kanyang sarili, upang patunayan ang kanyang sarili, upang siya ang Mesiyas. At isa yon sa mga patotoo na siya nga ang Mesiyas. Iyon ang tatak ng kanyang pagiging Mesiyas. Ang huling tatak ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ang kanyang pag-akyat sa langit, iyon ang huling tatak ng kanyang pagiging Mesiyas. Ang ginawa niya ay isang patunay na siya nga. Ngayon, hindi siya lumibot at nagsabing, mamatay kayong lahat ng mga punong kahoy. Ginawa lang niya iyon doon upang ang mga alagad na susulat ng kasulatang ito pagkaraan ng ilang panahon ay makilalang siya ang Mesiyas. Kita nyo? Ngayon, kung gayon, nung tinanong ni Pedro ang katanungang ito, masdan nyo, napakabilis namang natuyo ng punong kahoy. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at masugba sa dagat at hindi mag-alinlangan, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo. Ngayon pakinggan nyo, bahagi iyon ng materyales sa dakilang pamamalakad ng Diyos. Ito ngang malaking barkong kinalalagyan natin, ang matandang barko ng Siyon sa katawan ni Kristo. Ngayon, sa patotoo, sa haba ng panahon, nasaksihan ko ito. At ngayon, pakinggang mabuti para sa kaunting pagtuturo. May mga pagkakataon sa buhay kung kailan pinagmamasdan ko ang paghihirap at nakita yung mga pinahihirapan at nililigalig ng mga kapangyarihan ng demonyo, ang puso ko ay talagang nagdurugo para sa kanila. At gayunman, natiis ko pa rin tawagan nila ako sa telepono at sa mga pagtitipon na mayroong pagkakaingay at pagkilos at paghatak at paghila at napakahirap talagang sumagot ng hindi sa mga taong yun. Sa totoo, hindi ko magawa iyon. May tagasabi noon para sa akin. Hindi ko sila mapuntahan. Sadyang nagdurugo ng husto ang puso ko para sa kanila. Araw-araw ay dinaranas ko ang labis na pagpapahirap ng bagay na ito.
at pinagbubulay-bulayan ko ito minsan. Kaya't aking inaaliw na lamang ang sarili sa pamamagitan ng pagtuon muli sa kasulatan. At dito nga'y kita kong siya nagdaraan sa lugar na iyon ng Bethesda at natanaw ang lahat ng mga lumpo at mga nagdurusa. At lumapit sa isang tao, pinagaling siya na nakahimlay sa isang papag at lumakad na palayo at iniwan na ang iba pa. Ngunit gayon pa man, doon sa puso ko, para bang ako'y hindi pa rin nawawala iyong pag-aalab. Lubos kong hinahangad na sana nga'y mayroong maganap. Pagkatapos ay napansin ko, doon sa Portland, Oregon, noong yung baliw nung gabing yun ay sumugod sa entablado upang patayin ako. Naalala ko roon, may nangyari. At hindi iyon dahil sa mga intelektual na kaparaanan lamang. Kung intelektual na kaisipan lang ang paiiralin, tinakbuhan ko na sana iyon gaya ng ginawa ng iba pang mga mangangaral. Ngunit hindi ko tinakbuhan. May isang bagay. Naghahanda ang Diyos para maipamalas ang kanyang mga kapangyarihan. Minsan, sinabi niya, kayo ay magsitigil at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Kung titigil lang sana ng matagal-tagal ang iglesia, gagawa kasi ang Diyos ng isang munting bagay. At kung bakit naman kasi lahat sila ay magiging tuwang-tuwa at magtatatakbo. Gagawin nga iyon, kita nyo? Lalayo sa kalooban ng Diyos. Kayo ay magsitigil. Minsay ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan sa dagat na pula. Sabi niya, dagat na pula, huminto ka lang. At pinalakad niya ang kanyang mga anak doon mismo. Ano kaya kung bumuelta sila sabihing, gawin nating muli yun, Panginoon? Hindi yun mangyayari. Talagang hindi. Minsay kinailangan niya ng kaunting panahon para tapusin ang laban. Sadyang pinahinto ng Diyos ang araw doon upang matunghayan ang gagawin niya. Oo, ngayon araw, huminto ka lang dyan ng ilang minuto. May ipakikita ako sa inyo. Ngayon ano kaya kung nung sumunod na araw, sabihin ni Josue, araw, huminto ka. Hindi na ito gagawin ng araw. May gagawin kasi ang Diyos. Patototohanan niya ang kanyang kapangyarihan. Ito nga ang kanyang salita. Siya'y makapangyarihan sa lahat at pinatotohanan niya iyon. Minsan may isang bulag na lalaking galing ng Jericho at habang padaan si Jesus, sumigaw ang lalaking bulag, mahabag ka sa akin. At sabi ng Biblia, at huminto roon si Jesus, sabi, dalhin ninyo siya rito. Grabe. Huminto si Kristo sapagkat gagamitin siya ng Diyos upang ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Maaaring may 100 pang mga lalaking bulag doon sa daan. Hindi ko alam. Siguro sasabihin ng saserdote, pumarito ka saglit. Sino ka na bumubuhay ng mga patay? Ibangon, may libingan kaming punong-puno nila. Narinig naming binuhay mo si Lazaro. Subalit kinukumpirma lamang ng Diyos ang kanyang pagiging Mesiyas. Yun ang ginagawa niya. Iyon nga. Madalas kong pinagbubulay-bulay kung ano-ano ang mga nagaganap. Subalit may isang dakungang maaaring mamuhay ang tao ng napakalapit sa presensya ng Diyos. Hindi ito sa inyong pagpili. Sa pamamagitan ito ng paghirang ng Diyos na mamumuhay kayo sa kalagayang yun hanggang sa humantong sa puntong ang sarili ninyong intelektual na kaisipan ay wala ng anumang kinalaman pa rito. Doon sa Timog Africa, hinamon ako ng isang grupo ng mga mangkukulam at nakatayo ako roon, isa sa 100 o higit pa, at sinisikap nilang magbitiw ng mga orasyon sa akin. Subalit pinatigil lamang sila ng Diyos at kanilang nasaksihan ang kalwalhatian ng Diyos na nagpapanauli ng paningin at pagkabulag at mga bagay sa mga nagdurusang tao. Doon sa Karlsruhe, Germany, isang hapon noong pumaroon ang mga espiritista upang gusto nila kasi akong gambalain sa hotel. Ayaw silang papasukin ng bantay. Sabi nila, uorasyon na namin ang pagtitipon na iyon mamayang hapon at walang dadalo. Hindi pala, sabi, pababagsakin namin yon sa pamamagitan ng isang bagyo. At ang langit noon ay maganda at maaliwalas. Ngunit pagdating namin doon at nagsimula ng mag-awitan, ay siyang pagdating ng isang napakalakas na bagyo. Mayroong mga nasa 20 sa isang gilid ko at 20 sa isa pang gilid. At inuusal nila ang kanilang mga pangkukulam at ginugunting nila ang mga baon nilang balahibo ng ibon at nagsasagawa ng ganoong mga bagay upang talagang mangkulam. At pagdaka, ang malaking pang 30,000 tolda ay nagsimulang umuga at umalog at umiihip ang mga hangin at nangangaral ako noon. At may isang nagsabi, huminto ka. Hallelujah! Hindi ko ibig sabihin pagpaumanhinan ako. Ibig sabihin nun, purihin ng ating Diyos. At pinatigil ng Diyos ang bagyong yun. Pinaurong.
upang makita ang kapurihan ng Diyos, kung saan nasa 40,000 kaluluwa noong araw na iyon at gabi ang natangay sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan nun. Huminto ka. Yan nga, nagpapatotoo siya. Doon sa Sweden o sa Switzerland. Bueno, doon sa Finland, isang araw, isang patay na batang lalaki ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nasagasaan siya ng sasakyan. Niligis ang maliit niyang katawan ng pira-piraso. Nagkandabali-bali siya ng husto hanggang sa ang paa niya ay lumusot na sa kanyang mahabang medyas. Nasagasaan siya ng kotse at pinakilapon siya gaya ng isang basahan at initsa siya pataas doon sa ere at binalibag siya doon sa kabilang gawin ng kalsada. Nakaluwa ang kanyang mga mata, nakabuka ang kanyang bibig, nakalaylay ang kanyang dila at umaagos ang dugo sa kanyang mga tenga. Subalit, 2 taon bago niyan, ipinakita na ng Diyos ang pangitain patungkol dito. At lumapit ako roon na tulala at pinagbasda ng bata, lumakad palayo na umiiyak. At ang Panginoon o isang sobrenatural ang umakbay sa akin, sabi, hindi ba't yan yaong batang ipinakita ko sa iyo? Oh, ibang klaseng pakiramdam. Nakatayo roon ng alkalde ng bayan, ang pinunong lalaki, yan ang taguri sa kanya roon. At marami pang nakatayo roon sa tabi. At pinatigil sila ng Diyos upang maipakita niya ang dakila niyang kapangyarihang magbangon ng patay. Buhayin siyang maguli. Huminto ka. Sampalatayanan ninyo ang Diyos at maging isang saksi. Walang hanggan ang kanyang salita. Ilang araw na rin ang nakararaan noong kami ay nang masaksihan kung paanong gawin ng Diyos ang mga bagay-bagay ng may kasimplihan. At labis tayong nangalilitot gulong-gulo hanggang sa mga malalaking bagay na ang hanap natin. Masihan kayo sa malilit na bagay. Pagmasdan ninyo siya habang isinasagawa niya ang mga dakilang gawa niya kung papaano niya kayo pinangangalagaan. Huwag kayong tumingin ng lampas sa isang bagay. Tumingin kayo rito sa gawing baba. Pansin ninyo, sinimulan kong pagbulay-bulayan nito na posibleng kapag ang isang tao katulad ng mga apostol, kung makapamumuhay kang ang malapit sa Diyos at ang Diyos sa kanyang biyaya ay gumawa sa pamamagitan mo. Eto nga't sa sandaling mas nakakamtan mo ng lubos ang Diyos, mas lalo kang nagiging makadiyos. Sa sandaling mas pumapasok ng lubos ang walang hanggang buhay, mas lalong itinutulak nito palabas ang pagka-intelektual. Ngayon, hindi ko ibig maging panatiko. Ibig kong maging tunay, matino at totoong mananampalataya. Kita nyo? Hindi isang grupo ng ismo, kundi isang tunay na matatag, totoo, matino, at matalinong mananampalataya. At ngayon, masdan nyo, nakita ko na itong gumana, at ang isiping, kung marating ninyo ang ganoong pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa huli nagiging hindi nyo na ito tinig, hindi nyo na ito kaisipan. Ito'y nagiging kaisipan na ng Diyos at tinig ng Diyos. Kayo ay isang puno ng ubas lamang o isang sanga lamang. Siya ang puno ng ubas at ang kanyang espiritu ang pumapasok at nagbibigay sigla. Hanggat maiaalis ninyo ang inyong sarili sa daraanan, siya ang magpupuno. At kung gayon ay maaari na kayong maging saksi. Katulad na ang daong ni Noe ay isang saksi, kung papaanong si Jesus ay isang saksi ng Diyos. Lubos siyang napuspos ng Diyos hanggang sa siya at ang Diyos ay isa. Ang Diyos ay tumahan kay Kristo, na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya rin. Ang mismong kapahayagang ipinakikilala ng gawa ng isang tao ang kanyang katangian. Si Kristo ay gawa ng Diyos. At ipinakilala ni Kristo ang katangian ng Diyos. Ang kanyang damdamin para sa mga may sakit, ang kanyang mithin sa pagliligtas sa mga kaluluwa, hanggang sa ibinigay niya maging ang kanyang sariling buhay. Ang gawa ng Diyos, ang katangian ng Diyos, ay ipinakilala kay Kristo. At kung magagawa niyo lang na alisin ang inyong sariling kaisipang intelektual at bigyan ng Diyos ng karapatang makadaan, maipakikilala niya ang kanyang katangian sa gawa ng inyong pagpapasako. Ibuhos niyong lahat ng walang itinitira. Iwaksi ang sanlibutan. Iwaksi ang inyong mga pag-aalinlangan sa daan. Kung lumapit kayo sa altar upang may panalangin, sasabihing, lalapit ako at titingnan ko kung gagaling kaya ako. Hindi kailanman may papamalas ng Diyos ang kanyang mga gawa. Kinakailangan ninyong alisin ang sarili ninyong kaisipan sa daan at hayaan siyang punuin kayo. Ngayon, kung papaanong napansin ko ang mga bagay na ito, gaya nitong matandang toro rito na papatay na ako noong oras na iyon,
Gaya ng mga putakti noon doon sa may bakod, gaya ng marami pang ibang bagay na naganap, ang oso sa kakahuyan, ito'y isang aralin sa kalikasan. Ito'y bagay na nangyayari. Sinasabi ko ito ngayon, ipagpaumanhin nyo bilang sarili kong karanasan. Subalit gusto kong sabihin sa inyo, dahil sa ito'y modernong panahon. May nagsabi, "Oh, Beno, ang mga bagay na iyon ay naganap noon pang araw ng mga propeta." Sa mga panahong, bueno, nagpapakita ang Diyos ng mga halimbawa. Subalit alam ba ninyo ngayon na nagtatayo ang Diyos ng isang iglesia? Sinasabi nyo, bueno, nagkaroon siya noon ng mga propeta. Kinailangan nilang salitain ang salita ng Diyos. Subalit, meron siyang isang iglesia ng Diyos sa araw na ito. Pansinin nyo, may bagay na nagaganap. Sana nga'y sa lahat ng pagkakataon ito, hiling ko sa Diyos na maganap ito sa lahat ng panahon. Subalit hindi. Dumarating lang ito sa kanyang kalooban. Ngayon, ilang araw na ang nakararaan, o mga 2 o 3 linggo na ang nakararaan. Nananalangin ako para sa mga taong may leukemia. Sinasamahan kong manalangin ang mga tao. Naghihintay ng pangitain, yaong mga may sakit at nagdurusa. Marami ang hanggang ngayon ay hinintay ko ng maraming taon. Halimbawa, ang munting si Edith Wright, na lumpo. Naalala ko pa noong ang kanyang tatay ay nakahimlay. Naghihingalo na noon at nagpakita ng isang pangitain ng Diyos para sa kagalingan ng kanyang tatay at hinayaan lang si Edith na mahimlay pa rin doon. May isang munting babae sa aking palagay ay naririto pa rin siya. Si Ginang Geiger mula sa Fort Wayne. Kaawa-awang pagmasdan na munting ina, batang-bata pa. Nagsilang siya ng isang sanggol at napakalaki ng sanggol. Napakalit naman niya at nagdulot iyon sa kanya ng kanser. At pinagaling siya ng Diyos sa kanser. Ngayon na siya'y halos manlupaypay sa sakit na nerbiyos. Nagme-menopause na siya. At ang kaawa-awang munting babae, at itong tunay na tapat na asawang lalaki, at itong munting lalaki ay nagpunta na sa kung saan-saan, nananalangin at naghahanap at umiiyak, at ako'y nananalangin para sa gayon. At alam niyo ang nangyari? Si kapatid na Woods na nariyan sa likuran. Dumating ang kanyang tatay, isang saksi ni Jehovah. Isang saksi ni Jehovah noon si kapatid na Woods. Nagpatotoo at inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kapatid na yan sa pagpapagaling sa kanyang anak na lalaki, si David na lumpo noon. Pagkatapos ay dumating ang kapatid niyang lalaki. Namumuhay ang kapatid niya ng pamumuhay na immoral. At do'y bumaling ang Espiritu Santo at sinaway siya. Nakita ang babaeng katanan niya at isinuko ng kapatid na iyon ang kanyang buhay at hinayaan ng bawat diablo na lumayas sa kanya noong araw na iyon. At naglalakad siya sa mga kalye ngayon at ginagawa ang lahat ng makakaya niyang gawin upang paglingkuran ng Diyos. Nagpapatotoo sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ang kanyang abang matandang tatay, matapat sa abot ng kanyang makakaya sa lahat ng kanyang mga transaksyon sa hanapbuhay bilang isang magsasaka at maging sa iba pang mga bagay. At noong dumating ang kanyang tatay, gusto niyang makasama akong mangisda at nagpunta kami roon sa lawa. Habang binabagtas namin ang daan, isang pangitay nang dumating nung umagang yon. At sinabi niya, bawat lawa na daraanan ninyo at bawat dinadaluyan ng tubig ay magiging maputik, walang pangingisda. Subalit pagsapit niyo doon sa Wolf Creek sa Dale Hollow, sabi, magiging maganda iyon at asul. At hindi pa kayo nakahuhuli ng hito sa tubig na iyon. Subalit, makahuhuli kayo ng isang tali ng mga hito. At sabi, makahuhuli sila ng 1 o 2 maliliit at saka ka makahuhuli ng isang malaking isda gamit ang isang isdang pamain na makaliskis. Magiging malaki yun kumpara sa karamihan noon. Bumaling ako at inulit ko ang narinig ko sa kanila. Pinagmasdan ko ang mga mata ng matandang lalaki habang bumaling siya sa kanyang mga anak. Noong nakarating na kami roon at sumulong na sa tubig, maputik ang bawat lawa na madaanan. Pagdating namin doon, yun ay talagang asul na mananakit ang mga mata mo halos. At namingwit na kami, at hindi kami makahuli ng apahap, crepe o anuman. At bigla na lang, nagsimula na akong makahuli ng hito at nakahuli ng isang tali ng mga iyon. Ang ilan sa mga iyon ay 5 libra, bawat piraso, at kung minsan ay 2 pa sa isang pamansing, gamit ang bawig at pamansing. Namingwit kami at nakahuli ng isang tali ng isda. At noong sumunod na umaga, bumalik ako sa pangingisda. Nakahuli ako ng isang napakalaking bluegill, yun ay, o yung tinatawag nating sunfish na mapula ang tiyan. Ang pinakamalaking nakita ko kailanman. Pagkatapos, noong lumapit sa akin yung kasamang lalaki, sabi ko, ngayon Ginoo, sinabi ng Biblia, kung may isa sa inyo na espiritual at isang propeta, at ang sinabi niya ay mangyari, kung gaya'y pakinggan ninyo siya. Kung hindi ito,
At kinuha ko ang 4 na kilalang propesiya ng saksi ni Jehova at ipinakita sa kanyang wala sa mga iyon ang natupad. Bawat isa sa mga iyon ay hindi natupad. Sabi ko, ngayon, paano naman yung isda? At ipinakita ng Diyos ang pangitayang yun upang baguhin ng taong yun at ipanumbalik siya para sa isang taong yun. Kahit pa may libo-libong nakahimlay nagdurusa, yun ang sakop ng Diyos na pinakamakapangyarihan upang ipaalam sa inyo na ipinahayag niya ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at ipinahayag ang katangian niya ng gayon din naman. Masdan nyo ang patubigan ng Bethesda. Sinasabi nyo, parang hindi gagawa ang Diyos ng ganoon. Tingnan nyo yung mga lumpo, pilay, pingkaw, bulag, nangihinay na nagsisihintay. At hetong nadaraan si Jesus doon mismo, ang kasuotan ay puspos ng kagalingan at lumapit sa isang lalaki at nagpunta sa isang lalaking may kakayahan namang maglakad, makagawa ng anumang naisin niya. Subalit, may isang uri ng sakit na nagpapabalam at pinagaling siya at iniwan ang iba pa sa kanila na nangakatayo roon. Kita nyo, ang kanyang katangian, nais niyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan, nais niyang gumawa ng isang bagay. Oo, tumigil ang mundo upang pansinin yun. Ngayon pansinin, nung isang araw, bago kahapon, nung bumalik ako sa pagtitipon sa Indianapolis at naisip kong mamamalagi lang ako ng konting panahong malayo sa mga tao hanggang sa medyo nakapagpahinga na. Pagkat nagkakaroon ako ng 20 o 30 sa isang araw, nitong mga pribadong panayam at nagsisidating ang mga pangitayang yon. Halos mamatay na ako pag uwi ko. Walang nakaaalam ng pinagdadaanan ko roon. Walang sino man talaga. Walang paraan para may paliwanag ito. Subalit, gayon pa man, sina kapatid na Wood at ang kanyang kapatid na lalaki at ako ay pumaroon sa lugar at para makapamingwit nga muli ng isa pang araw at gabi. At nung hapong iyon, habang nakaupo roon, nagsimulang magkwento si kapatid na Wood tungkol sa isang matandang babae na dati-rati kasapi sa Anderson Church of God dito noong sila'y mga binatilyo pa. Napakabuti talaga. Ikinuwento niya kung paanong ang naturang matandang babae dati-rati isinasama sila na nooy mga maliliit pang batang saksi ni Jehova at kung paanong kinagigiliwan sila. At sabi ni kapatid na Wood sa kanyang kapatid, si Lyle, sabi niya, Lyle, hindi ba't napakiinam ngayon kung ahayo tayo para hanapin yung matandang kapatid na babae at ipaalam sa kanyang may kaligtasan na tayo? Ngayon, nakasumpong ng biyaya ang salitang iyon sa Diyos. Pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa Diyos ng mahabang oras, tunay ngang nakasumpong ang salitang iyon ng biyaya. Ang 2 lalaking saksi ni Jehova na iyon, kapwa silang matanda na, nagnanais na hanapin ang isang matandang babae at sabihin sa kanyang may kaligtasan na sila, silang 2 magkapatid na lalaki. Noong sinabi nila iyon, ang Espiritu ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay bumaba sa akin habang nakaupo sa bangkang yun. Oh, sana'y may tinig ako sa anumang paraan at magawa kong patimuin yon sa puso ng mga tao. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na para bang makalilipad ka sa buwan sa pamamagitan lamang ng salitang iyon. At sabi ko, mga kasama, may napipintong mangyari. Isa itong hayop ng kung anong uri. Bubuhayin ito. May buhay na nakaugnay rito at makikita niyo ito kagad-agad. At naisip ko, ngayon ano bang sinabi ko? At nagsimula akong mag-isip ng ilang mga bagay. Ano ang nagbunsod sa aking sabihin yon? Walang pangitain. May bagay lang na nagsalita. Ano iyon? Hindi iyon intelektual na kaisipan ko. Ni hindi ako makaiisip ng ganong bagay. Yun ay doon sa kaibuturan nun. Sa puso pumasok ang Diyos. Siya ang nangungusap, hindi ako. Ni hindi ko iniisip ang gayong bagay at nangusap ito. Sa palagay ko'y, sa ganong pagkakataon sinabi ni Jesus, kung mananampalataya ka sa iyong puso, at sasabihin sa punong kahoy na ito o sa bundok na ito, at kung gayon ay hindi magalinlangan, kung di manampalataya ng iyong sasabihin ay mangyayari, makakamtan mo ang iyong sinasabi. Yan ang punto ko. Humantong kayo sa ganong kalagayan, kung saan ito'y bagay na hindi na sarili mo. Ito'y bagay na higit pa sa iyong katuwiran na nangungusap nito. Nagpatuloy na kami. Sa pagtatapos, sasabihin ko ito. Si kapatid na Wood at sila ay nangakaupo rito bilang saksi. Noong kinaumagahan, noong gabing yun, nagpunta kami at pinagkalooban kami ng Panginoon ng mainam na gabi ng pamimingwit. Walang nakahuli ng anumang isda. At bigla na lang nakahuli kami ng 3 roon sa ilang minuto pa lang.
At tumitimbang ang 3 yon ng halos 20 libra. At talagang napakarami naming mga tali ng isda. Noong sumunod na umaga, bumalik kami at inilalagay na noon ang mga pain, mga bago na sa pamansing. At wala ni isang isda, tapos na. Sabi ko, magpunta tayo rito sa maliit na luok at magpahinga ng ilang minuto mga kapatid. At mamimingwit naman tayo ng mga bluegill gamit ang pamansing na may malalaking kalawit. Bumalik kami roon at namimingwit noon ng mga bluegill doon sa maliit na luok, sakay sa aming bangka. At sa tuwing hihinto kami ng matagal-tagal, umihinto yung makina. Hindi man kami nangingisda, nag-uusap kami tungkol sa Diyos. At si Ginoong Lyle na ngayon ay nagpunta siya sa kapatid niyang babae upang hikayatin siyang lumabas sa saksi ni Jehovah. At sinabi nito sa kanyang nakikinig daw siya sa mga dyablo, na kaming araw ang mga dyablo. Sabi pa, Lyle, matalino ka para pag-aksayahan ang ganyang mga bagay at kung ano pang mga bagay talaga. Pagkatapos, nakabingwit si Lyle ng isang maliit na bluegill, mga ganun kalaki, at nagsasalita pa kasi siya, kaya napabayaan niyang malunok ng munting isda yung malaking kalawit. Dumire-diretso yon sa tiyan ng maliit na isda. At noong makapan niya iyon, hindi na niya ito mahila palabas, kaya pinisil na lamang niya iyon sa kanyang kamay. Inikot-ikot yon at hinatak kasama ang mga lamang loob palabas. Kinailangang matanggal ang kalawit na iyon doon sa bibig, dahil kung pinigtas niya yung kalawit, yun ay patay ng isda. Mamamatay rin lang naman. At ganito ang mga salitang nasabi niya. Talagang ibinigay mo na ang lahat ng magagawa mo. Munting nilalang at initsa ito sa tubig at bumaliktad-baliktad ito ng 3 o 4 na beses at nagpaikot-ikot pa ilalim sa asul na katubigan hanggang sa marating nito ang kailaliman. Nanatili roon ng ilang minuto lang at bumalik na ito sa ibabaw ng tubig at sumikdo ng 3 o 4 na beses. At dumiretso na ang kanyang palikpik ng paganoon, tumagilid na maluktot. At sa loob ng mga 20 minuto na namimingwit kami, lumutang na siya pabalik doon sa kasukalan, na natili rong hindi napansinin. At ako, at may nagsabi, yung mga maliliit na isda ay talagang nag-aagahan o nagsisikain. Sabi ko, oo, ganoon nga. At sabi namin, oh, hindi ba't kamangha-mangha ang Diyos? At sabi ni kapatid na Wood, oh, napakainam nito kapatid na Branham. Nagkaroon kami ng pribilehiyong makaparitong kasama ka. Oh, sabi ko, huwag mong isipin ganoon kapatid na Wood. Ito, sabi ko, hindi ito ang banal na bundok. Hindi ito ang banal na dako. Ito yung banal na Diyos. Hindi isang banal na tao, kundi isang banal na Diyos. At habang nag-uusap kami, may isang kumilos sa akin. Sabi, ipakikita ko ngayon ang aking kapangyarihan. Bago ko pa mamalayan ang sinasabi ko, naisip ko ang kasulatang iyon. Ano man ang sabihin ninyo, manampalataya na mangyayari ito sa inyong puso. Sabihin ninyo ito at inyong makakamtan ang sinasabi ninyo. Ako'y halos nagumapaw ito sa akin. Naisip ko, ano ba itong nangyayari? Sina Lyle at Banks ay nakaupo roon. Namimingwit kami. Ang munting patay na isda ay nakalutang na ng mga 20 minuto na maluktot na roon. Inagos pabalik doon sa lugar, ang maliliit nitong lamang loob ay nakalaylay sa kanyang bibig. At tiningnan ko ang munting isdang iyon at sumagi ang ideya sa akin. Sabi niya sa mangingisda, ihulog ninyo sa kabilang dako ng bangka. Nagtiwala sila sa kanyang salita. Sabi ni Pedro, Panginoon, nangisda kami buong magdamag at wala kaming nahuli. Tatapwat sa iyong salita, iahagis namin ang lambat. Ayun na nga, sa salita, may isang nagsabi sa akin, nalalaman ng Diyos yung isda. Bigkasin mo lang ang salita at masdan mo ang mangyayari sa isdang yun. Sabi ko, munting isda, sa pangalan ni Jesus Kristo, mabuhay kang maguli. At ang Diyos, ang dakila kong hukom, kasama silang 2 lalaking nakatayo roon. Bumaling ang munting isdang iyon sa kanyang tagiliran at lumangoy palayo roon, na sentulid ng makakaya nito, at buhay na naman. Bigkasin mo ang isalita. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan, sa pagtayo ko rito sa harapan niya, sa presensya ng samahang ito at nitong Biblia, ay alam na yun ang katotohanan. Gayong nangamamatay ang mga tao at gayon may ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan doon sa mga sasaksi ni Jehovah na siya ang pagkabuhay na maguli at buhay at wala siyang hindi nalalaman tungkol sa iyo. Sasabihin mo at sampalatayanan na ang sinasabi mo ay mangyayari. Kakamtin mo ang sinabi mo. Ano iyon?
Ipinakikita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Hindi ako. Isa lang akong puno ng ubas o isang sanga pala. Kanyang binigyang sigla ang sanga, kaya hindi ko mapigilang sambitin ang mga tinig na iyon. Ano ba ang maiisip ko tungkol sa isang munting patay na isdang nakalutang doon? Gayong hiniwa pa nga namin sila at ipinayin sa pamansing. Ang munting isdang yun doon, palutang-lutang doon, patay. Si Ginoong Wood at silang mga nakaupo rito mismo, nakatuon ang paningin sa akin ngayon. Sila'y saksi roon. At kumilos ang Espiritu ng Diyos sa lambak na iyon na maiisip mong darating na ang pag-agaw. Maging nung hanggang sa humiyaw si Ginoong Wood at napabulalas, mabuting nakaparito. Sabi pa, kapatid na Branham, lubos kaming natutuwa na kami nakaparito. Ang tanging bulalas na nasasambit nga nila'y ako'y tinuturing na nilang kapatid at bumaling ako agad dahil nakita nilang ginamit ako ng Diyos para magsalita ng buhay sa isang isda. At ngayon, tila ba kahibangan niyong pakinggan? Subalit, yun din ang Diyos na nagsalita ng buhay roon sa patay na opossum na nakaratay roon sa bakuran. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Siya ang buhay, ang pagkabuhay na maguli. Siya ang kapangyarihan at yaong walang hanggan, ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ipinababatid nun sa akin ito na balang araw kapag umalis na ang buhay mula sa katawang mortal na ito at nakahimlay na ako roon na payapa kung nagmamalasakit siya sa isang isda, tunay na magmamalasakit siya sa akin at sa inyo na nagsusumikap na paglingkuran siya. At sa isang malwalahating araw ay darating siya, hindi ang sanga, kundi ang puno ng ubas mismo ang magsasalita mula sa punong himpilan nito sa kalwalhatian at yaong mga nangatutulog kay Kristo ay magsisibangon at paroroon sa walang hanggang buhay. Napakainam na pakiramdam. Walang makapagpapahayag nito. Kapag nakita mo ang isang patay na isdang nakalutang sa tubig na hinila ng palabas ang mga lamang loob nito sa kanyang bibig, ng isang taong may malaking kamay na pinigapa ang isda ng pagganito at kinuha iyon at pinilipit iyon, at maririnig mo itong nalalapnis noong lapnisin niya ang mga lamang loob sa isda. Initsa ang munting nilalang sa tubig, kumislot ito ng 4 o 5 beses at sumikad na, at yun na yun. Ang makita ang munting isdang yun sa isang sandali lamang na nabigkas ang salitang yun, na bumalik na muli sa kondisyon, sadyang buhay na gaya ng dati, at sumisit sa tubig na iyon, na sintulin na makakaya niya, bumalik upang sumali sa kanyang mga kasamahang isda. Siya ay Diyos! Alam niyang naroroon yung isda. Katulad lamang na alam niya na ang isda ay may barya sa bibig nito, kung papaanong alam niyang kung iahagis nito, kung ang mga taong yun, sabi nila, sa San Marcos sa 5 kabanata, sinabi nito na hiniram ni Jesus ang bangka ni Pedro roon at pumarot ng isda. Ngayon, sinabi niya, ihulog niyo upang makahuli ng marami. Gayong nangisda na sila. Gayong alam pa nga nilang nangisda na sila magdamag at walang nahuli. Kung papaanong ginawa rin namin ang gayong bagay at walang nahuli. Subalit, nais na makita ng Diyos kung magtitiwala sila sa kanyang salita. Kaya sinabi niya, ihulog ninyo ang mga lambat upang makahuli ng marami. Kung wala mang isda roon, sa pagtitiwala sa Diyos sa kanyang salita, ay magkakaroon ng ilan doon. Ganon nga yun. Kung gayon, ang siya ring Diyos sa kanyang parehong katangian noong pasimula, ay ang siya ring Diyos sa gayon ding katangian ngayon. Siya ang una, ang huli. Siya ay nananatili kahapon, ngayon at magpakailanman. Diyos pa rin siya. Kaya kayong naririto ngayong umaga at naipanalangin na, hayaang sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Nakikita ang mga patutuong ito at ang Diyos ang saksi kung totoo ang mga ito o hindi. Tama yun. Naghahanap kayo ng mga dakilang bagay. Sinisikap ninyong tumingin sa kung anong kamanghamanghang bagay sa dako rito, gayong naririyan na mismo sa tabi ninyo. Ganun na nga. Ang mismong Diyos na naglagay ng pagkagutom sa inyong kaluluwa upang lumapit at may panalangin ay ang siyang Diyos na nagbigay ng buhay sa islang yun. Ang siyang Diyos na nagpahinto sa toro sa bukid. Ang siyang Diyos na nagpabagsak sa baliw na iyon doon sa aking harapan. Ang siyang Diyos na nag-ingat kay Daniel mula sa yungib ng mga leon. Ang siyang Diyos na nagsabi, ihulog ninyo ang inyong mga lambat sa kabilang dako rito at upang makahuli nga ng marami. Siya ay nanatili kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi maaaring mabigo ang kanyang mga gawa. Hindi maaaring mabigo ang kanyang katangian. At ipinahayag ng kanyang mga gawa ang kanyang katangian. Kaya siya ay bumangon na ngayon at narito siya sa ating kalagitnaan. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At tayo ay mga saksi ng kanyang katangian. Binago ako ng kanyang katangian. Noong dumating ito sa akin, isa pa ako noong makasalanan. At ngayon ay ligtas na ako. Naliligaw ako noon. Ngayon ay nasumpungan na. Iniibig ko noon ang mga bagay ng sanlibutan.
Kinamumuhian ko na ito ngayon. Wala akong pakialam noon sa Diyos. Mahal ko na siya ngayon. May nangyari sa akin. May nangyari sa inyo. Ano iyon? Iyon ang gawa ng Diyos na ipinahayag ang kanyang katangian. Mahal niya tayo. Nagmamalasakit siya sa inyong kapakanan. Nagmamalasakit siya sa inyong kagalingan. Nagmamalasakit siya sa inyong kaluluwa. Maari bang siya na ang masunod sa inyong buhay? Huwag ninyo siyang pag-alinlanganan sa anupaman. Humayo kayo na sumasampalataya sa Kanya at ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang ninanasa ng inyong puso, sapagkat mabuting kalooban niya ang gawin ito. Inaasam niyang gawin ito, subalit ang kaso lang, nangalilito't gulong-gulo tayo. Magsitigil kayo. Tingnan niyo ito. Sabihin niyo, Diyos, ako po ang tinutukoy nun. Kahit sino man ang manalangin para sa akin, anuman ang manalangin para sa akin. Hindi na kinakailangan pa ng isang Oral Roberts, isang Billy Graham, o isang William Branham, o isang A.A. Allen. Kinakailangan ang Diyos. Tama yun. Kinakailangan ang inyong pananampalataya na nakaangkla roon sa Diyos. Sabihin nyo, Diyos, ito ang katotohanan, at diyan lamang ako tatayo. At hayaan itong mamalagi rito, hanggang sa bumaba ito rito, mula sa inyong ulo patungo sa inyong puso, hanggang sa maging isang realidad, kung magkagayoy gagana na ito. Gagana lamang ito kapag nakarating na ito sa puso. Pagpalain kayo ngayon ng Panginoon. Habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo, ilagay ninyo ang inyong inaasam sa inyong puso. Ilagay ninyo ito sa harapan ng Diyos ngayon din. Maaari ba ninyong gawin ito? Habang tayo nananalangin, kung ito'y para sa kaligtasan, kung ito'y para saan man ito, ilagay ninyo ito sa harapan ng Diyos ngayon din habang nananalangin tayo. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. While life's dark maze I tread, Tumaimtim na po tayo ngayon. and griefs around me spread. Be thou my guide. Bid wilderness turn today. Wipe all my fears away, nor let me ever stray from thee aside. Banal na Diyos, masasabi po naming gaya ni Yaong mga tumayo sa bundok noong araw na iyon na We nagsabing, could say like those mabuti sa atin ang who tayo stood na around parito, that day and said, "It's good at for magtatayo us to be kami here." ng 3 tabernakulo. And we would Maglalagay ng build pastor 3 sa bawat tabernacles, isa. put pastors Subalit, each. kagad na bumaling ang tinig But at the voice nagsabing, quickly turned and said, siya ang "Hear inyong ye pakinggan. him." He Siya said, ang aking anak. Ngayon, hayaang bumaling kami mula sa mga pastor, mula sa mga Moises at mga Elias, at mula sa mga dakilang tao ng mundo, bagamat nagpapasalamat po kami para sa kanilang lahat. Subalit, sinabi mo po sa amin na siya ang aming pakinggan. At sinabi ito ng kanyang salita, hindi ng salita ng pastor, ni ng ebanghelista man. Ang lahat ng bagay na inyong ninanasa, kapag kayo ay nananalangin, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Inyong kakamtin ang mga ito. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka at mapasagba sa dagat, at hindi magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo.
Hindi naman nangangahulugang magaganap sa isang iglap lang ito. Ni hindi rin naman noon dagli-dagli kina Abraham at Sarah. Subalit sinabi mo po, kung mananampalataya kayo na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo ang sinabi ninyo. Ngayon, Ama, narito po ang aming panalangin. Tanggapin mo kami ngayon. Kunin mo ang aming mga puso sa iyong kamay at pigayin ang mga ito ng talagang mahigpit na may pag-ibig. Itinutulak palabas ang lahat ng pagkatakot at kawalang pananampalataya sa mga ito upang ang mga puso'y maging hungkag at walang laman. At saka mo po agad punuin ang mga ito ng iyong espiritu. Kung papaanong pumasok ang alkentran at sahing sa daong upang pigilan ang pagkatakot at pag-alinlangan na muling pumasok sa aming mga puso. At gawin mo kami ayon sa iyong pagkakayari upang iyong maihayag ang iyong katangian sa sanlibutan sa pamamagitan namin bilang mga kasulatang nababasa ng lahat ng mga tao. Ang bawat isa nawang napahiran, yun ang sinabi mong gawin. Gumaling nawa sila ngayon mula sa bawat tao, mula sa pagkaraniwang sakit ng ngipin, hanggang sa mga bulag, mga nagdurusa, o ano pa man iyon. Umangklapo nawa ang pananampalatayang iyon ngayon sa pusong iyon na natatakot at nag-aalinlangan sa pagpasok nitong mga karamdaman. At Diyos, lagi ko pong naaalala, ako mismo, kaming tatlong kalalakihan, katulad ni na Pedro, Santiago at Juan na tumayo sa bundok ng pagbabagong anyo at nakita ang ginawa mo roon. Hinding-hindi namin makalilimutan ang maliit na luok doon sa Funny Creek hanggat mayroong kaming mga alaala at gunita. Maaring hindi ito gaanong mahalaga sa sanlibutan, subalit noong nakita namin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging nasa lahat ng dako ng buhay na Diyos na kumilos at nahabag ng sapat sa sangkatauhan upang ipakita ang iyong kapangyarihan sa pagpapanumbalik sa munting isda na namatay sa katubigan, na mabuhay maguli, na ang bagay na iyon ay lumalampas lang sa uluhan ng isang mapagduda o ng isang di mananampalataya. Subalit, sadya nga itong naitatala sa puso ng Kristiyano. Alam po naming ikaw ang Diyos. Ikaw ang siya pa ring Diyos dito sa silid na ito ngayong umaga. Higit mong kayang pagmamalasakitan ang mga tao sa silid na ito, silang mga kalalakihan at kababaihan dito, kaysa sa pagmamalasakit mo sa kapakanan ng munting isda. Ano ang halaga ng munting isdang iyon sa iyo? Wala. Ipinakikita lamang ang iyong gawa. At dalangin po, Diyos, na iyong ipahayag ang iyong mga gawa sa bawat lalaki at babae, batang lalaki at batang babae na naririto ngayong araw. Kung may ilang naririto, Panginoon, na hindi ka pa po nakikilala bilang kanilang tagapagligtas, hindi pa naranasan at magnanais na maalis lahat ng walang itinitira sa kanilang puso sa araw na ito mula sa lahat ng mga patapon at walang kabuluhang bagay ng sanlibutan upang mapuno mo ang kanilang puso ng pag-ibig kung paanong ginamitan ni Noe ng sahing ang daong. Dalangin ko po, nakakasamahin mo sila sa mga lumilipas na minuto ngayon na natitira sa programa. Ipagkaloob mo po ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, at habang nakayuko ang ating mga ulo. May thy rich grace impart strength to my fainting. Ngayon, kung nais ninyo si Kristo, habang sila'y umaawit, nais na ibuhos ang inyong puso na walang itinitira ngayong umaga, at tanggapin kayo ng Diyos sa kung ano kayo riyan. Maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay sa Kanya, sabihin, alalahanin mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, at ikaw, Ginoo, ikaw kapatid na babae, ikaw kapatid na lalaki, ikaw, may iba pa po pa? Sa aking kanan, itaas ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. May iba pa bang magsasabi? Nais kong ibuhos ang aking puso nang walang itinitira. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae riyan. Hayaang mula sa araw na ito, ako'y maging ganap na iyo. May iba pa po bang nais na magtaas ng kanilang kamay ngayon? Bago lamang makapanalangin. Ama, Diyos, nakita mo po ang bawat kamay. 7 o 8, 10 mga kamay ang tumaas. Kanila ngayong ibinubuhos ng walang itinitira ang lahat ng kanilang mga pagkatakot at kawalang pananampalataya. Kanila na ngayong inaangkin ka bilang siyang kanilang kasapatan, bilang kanilang mangingibig,
bilang kanilang tagapagligtas, bilang kanilang tagapagpagaling. Lahat ng mga pag-aalinlangan at mga pagkatakot na hinahangad nilang maalis na sa kanila. Dalangin ko po na ipagkakaloob mo ito, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Itulot mo pong sadyang mangyari ito ngayon. Kaya mong salitain ang buhay sa isang isda. Salitain ang buhay sa isang munting patay na batang lalaki. Salitain ang buhay kay Elijah Perry na nakahimlay roon, patay na, at nakakrus na ang kanyang mga kamay. Makapagsalita ng buhay sa isang munting patay na sanggol doon sa Mexico. Salitain ang buhay doon kay Lazarus, matapos na patay na ng 4 na araw. Gaano pa kaya kaming makapaninindigan sa araw na ito, sa bato ng kanyang walang hanggang salita, at tumingin lampas sa aninong ito ng pag-aalinlangan tungo sa kanya na nagsabi, "Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay." Manahan po nawa ang pananampalataya ngayon sa kanya, doon sa matibay na bato, si Kristo, at matanggap po nawa nila ang lahat ng kanilang hiniling. Dinggin mo po ang aming mga dalangin, sapagkat kami ay dumadalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. I love Him. I love Him. Because He first loved me and purchased my salvation. Ngayon habang tayo'y muling umaawit, makipagkamay po tayo sa mga katabi natin. Manatili lamang na nakaupo ngayon. Tayo'y hindi pa po tapos ang gawain, kita nyo? I love Him. Pakiramdam nyo ba'y nilinis na kayong lubos? Mas mabuti na ba ang pakiramdam nyo ngayon? Pakiramdam ninyo'y para bang ang salita. Ito'y ang dugo ng Panginoong Yesus na lumilinis, na pumaroon mismo sa inyong puso. Nilinis tayo mula sa lahat ng kasalanan at pagsalangsang. Ngayon, kapatid na Neville,